Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video nito is mula kay Viral Broadcast PH. So, meron ito pamagat na breaking news, Escudero na bigla sa ginawa ng ICI. Bigla ng hateful kay Escudero nagwala. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then ka na din bahalang umusga. So, bago pala natin to simulan, Viral Broadcast page, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan nyo yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. Also, let's pray for Visayas kasi, syempre, sa bagyong Tino, so dadaanan tayo ngayon dito sa Visayas, especially taga Visayas ka, dadaanan tayo ng bagyong Tino. So, ewan ko lang kung kailan ko ma-upload tong video to kasi ang ginagawa ko kasi ngayon, nagre-record na ako ng marami, nanonood na ako ng marami, and then i-schedule ko na lang yung mga videos para syempre meron tayong uploads pa rin. And then, yun, kasi di ko alam kung magkakaroon ng crisis sa Visayas diba? Baka may brownouts or whatsoever. So, anyways, pray natin. Let's pray. And then, yeah. Viral Broadcast page, Filipino. Like, comment, share, subscribe. Start. Mga ka-viral, and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa patuloy na paglabas ng desisyon ng ICI or Independent Commission in Infrastructure sa mga opisyal at senador na dapat kasuhan dahil sa mga nakalap nilang impormasyon na sangkot sa anomalya sa flood control projects at national budget ng 2025. At lumabas na nga ang mga pangalan ng ilang mga senador na sina Villanueva, Jinggoy, mga kongresista kabilang na sina Zaldico at iba pa. Subalit, ang isa pa sa mga namalalagay sa alanganin at mukhang natataranta na sa ngayon ay si dating Senate President Chis Escudero. Matibay umano ang mga ebidensya laban kay Escudero. At kung mabubuo na ito ng ICI ay maging matindi ang tama nito kay Escudero. At ito ay dahil kay DPWH Undersecretary na si Robert Bernardo na ipapatapos. Wait lang. Natawa kasi ako kasi doon sa kabila may nag-post doon na sa tinagal-tagal daw ni Escudero sa politika, bakit ngayon lang daw siya nagkaroon ng mga issues na ganyan. So para pinapalabas nila na pinopolitika lang ng admin. Pero di mo rin mawawala sa isip mo na what if ngayon lang talaga nawo ko, di ba? Kasi kung matinik dati, what if ngayon na nabutasan? Kasi ika nga nila, walang sikretong hindi nabubulkar, di ba? Ano yun kapag sobrang tagal na or sobrang banal na kung para sa inyo, never talagang gagawa ng ganyan, is forever na talaga. Di natin sure. Di ba? Kasi yung tao naman, hindi naman talaga siya totally nagtatagal sa trabaho kung hindi satisfying yung pera na nakukuha niya dyan Di ba? Yun lang naman. Natawa lang ako sa part na parang ang inaano nila na sobrang tagal na. Paano kung sobrang lakas niya sa mga administrasyon na magdaan? Kaya hindi siya mabuko-buko. Ngayon, di ba? Baka nagkaroon na ng katapat. Di ba dapat i-appreciate natin yun? Tawag na ng ICI, si Bernardo ay tinanggal na sa pwesto bilang Undersecretary ng DPWH. Matatandaan nung last hearing ng Blue Ribbon Committee ay lumantad itong si Bernardo at pinangalanan ang iba pang mga sangkot sa anomalya kabilang na sina Escudero, dating Senador Revilla, dating Senador Nancy Binay at iba pa. Ani Bernardo ay direkta umano silang nag-usap ni Escudero nung ito'y DPWH Undersecretary pa ito. Humingi umano si Escudero ng 800 million project at dito umano nang galing ang 160 million kickback na ibibigay sa kanya. Nangyari umano ang pag-uusap na ito sa isang court or business establishment na pag-aari ni Maynard S. Ngu, ang di umano'y bagman ni Escudero na may-ari at CEO ng Cherry Mobile Phone. At ang mga pahayag na ito ni Bernardo ay nakalagay mismo sa sinumpaang salaysay niya na kanyang pinirmahan. Handa umano si Bernardo na ilantad lahat ng kanyang nalalaman noong ito'y undersecretary pa ng DPWH. Ayon sa mga political experts ay mas nanganib umano si Escudero dahil sa direkta umano itong itinuro ng taga-DPWH at isa na rito ay ang personal nilang pag-uusap ni Bernardo. Wala umanong protection or firewall si Escudero dahil direkta itong nakausap ng isa sa mga witness. Matatandaan, pagkatapos idinawit ang kanyang pangalan ay agad na naglabas ng statement itong si Escudero at mariin na itinanggi ang mga akusasyon ni Bernardo laban sa kanya. Isa umano itong paglilihis sa tunay na mga utak sa anomalya at korupsyon. At nang sumunod na Senate session ay tahasan itong pinangalanan si dating House Speaker Martin Romualdez na aniyay nagpasimula ng pag-atake sa Senado at paninira sa kanyang pangalan. Si Romualdez di umano nagpasimula ng anomalya sa national budget sa Kongreso sa muling pagsisimula ng Blue Ribbon Committee hearing at ang pagbabalik ni Senator Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ay may matinding pangalan na ilalantad o malaking isda na pangangalanan sa November 14.
Anong paliwanag ni Ronald? Ang paliwanag ni Ronald Llamas ganito. Sa lahat sa mga nababanggit kasi, katulad kay kay Villanueva, katulad kay Jingo Estrada, yung mga testigo kasi, yung mga nagsalita doon sa Blue Ribbon, yung sa Senate Blue Ribbon Committee, ang direkta na nakipag-usap talaga, halimbawa, sino ang testigo laban kay Chis Escudero? Si dating DPWH Yusek Bernardo. Ngayon, sabi ni dating DPWH Yusek Bernardo, nag-usap mismo sila ni Chis Escudero doon sa court. Yung business establishment na pag-aari ni Maynard Ngo. Yung bagman ni Chis. Hindi lang naman yung bagman ang nakausap ni... Tapos tinatanggi. Diba? Ang problema kasi dyan, may mga ebidensya eh. Hindi lang naman, akala nyo sa admin, gaya dati na parang wala nang due process, tiklo agad. Diba? Sa ngayon kasi, masyado nagiging maingat yung admin. Kaya yun nga sometimes, na iirita, naiinis, or nagagalit yung taong bayan kasi ang gusto kasi nila ipakulong agad. Which is hindi naman pwede yung ganun kasi baka magaya lang din sa impeachment ni BP Sara na nasayang. Diba? Kasi yun nga parang naipit sila dun sa isang part na yon na bawal pala. Nakakatawa nga ding isipin na naman kung may nalabag sobrang i-invalidate na lang natin yung mga ebidensya. Diba? So yan yung pinaka-iniiwasan talaga ng admin yung magaya itong mga especially itong mga senador na to. Kasi kung baka makawala pa to Diba? Baka makawala pa to kung hindi talaga nila to pag-iingatang mabuti. So nagiging ako naman is patiently waiting naman ako, at least na lang may progress talaga Pero syempre kita-kits na lang talaga tayo sa finals. And then sana talaga merong makulong dito para solid talaga. Ni Bernardo pati si Chis mismo nag-usap sila doon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, hi, Esmeralda Katakutan, shout out sa inyo. Kaya kumbaga yung pag-uusap ni Chis Escudero sa ni Bernardo ay direkta wala man lang firewall. Ibig sabihin walang proteksyon, walang direkta talaga, sila talaga. Sila talaga ang nag-usap. Si Jingo Estrada hindi naman wala namang direktang kausap. Yung iba ganun din, walang direkta. Ito direkta talaga, si Chis Escudero saka si Bernardo. Ito panoorin niyo yung paliwanag ni Ronald Llamas. Parang lang yan yung kay Villanueva, direct din kay Lord. Diba, direct ka Lord. Oy, nagbe-base lang tayo doon sa mga lumalabas sa balita. Direct kay Lord dinala talaga sa simbahan if ever mapatunayan yun, sobrang hindi siya funny pala, sorry. Sobrang nakakahilabot nun, diba, na ganyan talaga gagawin sa sa simbahan mismo, diba? Nakakagalit ganun. If ever totoo kasi wala pang evidence Uy, ba't nawala yung Actually naman boses? kasi, yung mga yan, may mga kanya may mga firewall yan Diba? Hindi sila nakadiretso. No? May mga firewall. Kaya hindi naman kadali na, yung mga yan, diba? Hindi naman sila haharap kay Alcantara. Hindi naman sila haharap kay Bryce Hernandez. Hindi naman sila haharap kay Diskaya. Diba? So meron sila mga tao na haharap. Kaya hindi naman kadali na i-connect sila immediately dito sa mga testigo na ito o mga whistleblower na ito. Ang nakakapagtaka, si Alcantara ay medyo, yung testigo niya, nagharapan sila mismo ni Chis. No? Kaya baka si Chis yung tamaan. Dahil yung testigo, yung whistleblower, ay inamin na magkaharap sila mismo ni Quezon. Kaya baka mauna pa tamaan si Chis. Dahil wala siya naging firewall. No? Tapos itong mga sinasabi na kanyang mga possible na mga bagmen, katulad nito si Ngu, no? Ay marami na ipatawag yan. At kung namin yan, yan si Chis. Yan si Chis. So, hindi mo paano yung katibayan o testigo na ililin sila directly. Diba? Yun yung mahalaga. At saka si ang nagbanggit kay... Tapos sabi pa nila na kung totoo daw yan, na yung Ngo na yan or yung bagman na yan is kay Chis, dapat makitaan daw ng mga linkage, something like that. Diba?
Pero kung iisipin mo naman talaga part na yan. Kasi ikaw, as a politician, for example lang, politician ka, papasok ka ng mga illegal, nangungurakot ka, magiging super maingat ka talaga. Hindi mo pwedeng, ibabalandra mo na lang, bagman mo yan. Tapos publicly kayo nagkikita. Paano kung mahuli yan? Diba? Siyempre, kung may bagman ka, dapat, ewan ko kung yung bagman na yan, meron pang middleman yan. 'Di ba? Hindi talaga direct na pinapadala ng bagman. Kasi ganyan naman talaga lumagari or yung mga galawan ng mga illegalista pare. 'Di ba? Para maging maingat sila, dapat wala talagang loose ends 'yan. 'Di ba? Dapat hindi talaga matitrace 'yan. 'Yun yung pinaka-perfect scheme kung wala kang makita na connection. 'Di ba? Like mapapaisip ka na lang, paano kaya niya ginawa 'yan? Diba? Yan yung sinasabing or tinatawag nila na mutant level na talaga ng kurakot. God tier na. Diba? Doon ka na mas kabahan. Kasi sobrang sobrang linis ng magtrabaho. Diba? Si Chis Escudero, hindi naman si Bryce Hernandez at saka si Alcantara. Si Si Yusek Bernardo. At tandaan natin, hindi pa pinapatawag sa ICI si Bernardo. At pwede pang madagdagan yung detalye ng sinabi ni Bernardo. Pero definitely, yung sinabi niya doon, under oath siya, at may sinumpaang salaysay na siyang prepared. Yes. Pinangalanan niya doon si Maynard Ngo, pinangalanan niya si Chis Escudero doon, at sinabi niya na kausap niya si Maynard Ngo doon sa court, sa wine store, no? Oo, mag-aaral dito. Sa bayan ng Chis. Oo, binanggit niya. Oo, At ang binigay niya ay 20%. 20% ng 600 million na proyekto. Dapat specifically. Posible, marami pa iba. Pero yun yung binanggit niya doon sa Senate hearing. At yun masyado pa nasisintuhan kasi hindi pa pinapatawag ng ICI. Oo, hindi. Sa Blue Ribbon yun. Sa Blue Ribbon yun, kanyang testimony. Oo, pero pag pinatawag siya sa ICI, yun? At nakuna na siya ng ng mga after niyan, i-recommend na ng ICI yung pagkaso kay Chis Escudero. Yes. Yes. Oo. Marami kasi nagtatanong na bakit daw hindi kasama si Chis na nirekomenda ng ICI. Ay kasi nga si... First wave ito eh. First wave ito kinasuhan. No? Diba? Marami naghahanap. Bakit wala daw si Chis? Siyempre, mas maigi yung... si Chis kasi parang upper yan di ba? Kung ikukumpara mo yung mga level, mga senators, di ba? Parang yan? Sino ba yung mga mahuhusay na mga senador talaga? Hirap. Ang dami din kasi talaga ng mga na senador Baka magalit kayo sa ko Sige, dito na lang muna tayo. Sila wala talaga akong mailagay sa sa pinakataas Isipin ko muna. So dito muna tayo magsimula sa baba. Parang ganito pa yan si Robin Padilla, 'di ba? Pinakababa. Sunod meron pa si Lapid, si Padilla. Tapos sino pa yung isa? Si Lapid, si Padilla, si Bato, si Bongo. Tapos yun nga silang Villanueva, sila Jinggoy, 'di ba? Tapos Chis Escudero, parang ganyan. Sobrang siya yung nasa medyo ibabaw. Tapos sila sila Hontiveros. Tapos so on and so forth. 'Di ba? Parang may rankings yan 'di ba? Hindi mo pwedeng i-level si siguro si Jinggoy at saka si Villanueva. Ka-level lang sila pero ito si Chis Escudero talaga kasi, 'di ba? For sure kung papartangan mo 'yan, kakawala 'yan. 'Di ba? Nagawa niya ngang yung kay VP Sara, yung sarili niya pa kaya. Tsaka yan ewan ko kung abogado yan, 'di ba? Or maraming mga achievements yan. Wala akong ganong background sa kanya or baka nakalimutan ko lang. Pero matalino si Chis Escudero. 'Di ba? Hindi mo yan pwedeng na kunyari may ebidensya ka, aanuhin mo. If ever totoo yun, masasayang yun. 'Di ba? Baka magaya sa impeachment yun na may katotohanan naman sana pero masyadong nagkamali sila sa part na yun. Yung sa 1-year bar rule na yun, nasayang lang din. 'Di ba? So dapat kung pag-iigihan nila yan, si Escudero, sila Villanueva, tapos congressman, parang line up pababa, 'di ba? So parang I think ganyan yung mangyayari. Oo. Yung binanggit yan nila Bernardo ay nila Bryce at saka ni
Alcantara. Ang binanggit kasi ni Bryce Hernandez sa ni Alcantara, ayan, si Saldico, si Kahayon, tapos si Mario Lipana, tapos si Villanueva at saka si Jinggoy. Pagdating kay Bernardo, pinuprotektahan ng Bernardo si Jinggoy. Hindi niya binanggit si Jinggoy. At saka si Mark Villar. At saka si Mark Villar. Na-post niya. Pero si Chis naman ang binanggit niya. Yes. At saka si Revilla at saka si Nancy Binay. So, last na lang, Nal. Paano na ang mga kongresista? Parang wala. Kaya nga, medyo kumakalma yung mga kongresista ngayon para. Yan din yung isang part. Di ba? Okay, so ibang topic na 'yon tungkol sa mga kongresista. Pero 'yon, napanood niyo yung paliwanag ni Ronald Llamas. Sa talakayan namin yan kagabi. Sa talakayan namin yan kagabi, pinaliwanag niya, mas posibleng tatamaan talaga si Chis. Bakit? Walang firewall si Chis eh. Direkta talaga siyang nakipag-usap kay Yusek Bernardo. Siguro hindi iniisip ni Chis na posibleng darating ang panahon, mauungkat ito at si Bernardo ay mahuli. mapipilitan na mag-amin ng kanyang nalalaman. Hindi nagpasiguro, Hindi Parang pala siya. Matalino sana siya. Pero umabot siya sa punto ng buhay niya, sobrang kampante niya. Ganon. 'Di ba? Parang ganon yung nangyayari na parang nakampante masyado. Kasi yun nga, 'di ba? Naalala nyo dati, may video din niya na pumunta din doon kay Romualdez. 'Di ba? So parang ewan ko kung confident na lang siguro siya na akong bahala sa iyo. Yung iba naman kasi sa sobrang maingat, yung isa sa simbahan, 'di ba? Grabe yun. Kay Bongo, 'di ba? Kay Bongo, iba din yung kay Bongo na magre-resign daw siya kapag papasok sa gobyerno yung niya, family niya. Pero nakapasok naman. Sayang, di nag-resign. Diba? Nagpasiguro si Chis Escudero Walang firewall. Talagang direct siyang nakipag-usap kay Yusek Bernardo. Nako. Buti pa yung Google may firewall. Anong tingin nyo? Tama ba yung Tama ba yung paliwanag? Tama si siguro. Chis Escudero nakipag-usap kay Yusek Bernardo direkta. Hindi sa pamamagitan ng emisary. Sila mismo. Ayon kay Yusek Bernardo, nag-usap sila mismo. Direkta silang nag-usap. So wala. Yung iba naman tututanggi kahit may litrato, 'di ba? For example, hindi daw sila nag-uusap ni Alcantara, 'di ba? Pero marami silang litrato. Hindi daw sila magkakilala. Pero marami silang litrato, 'di ba? Alam niyo yung mga tipo na bukong-buko ka na, yung sisinungaling ka pa rin, i-deny mo pa rin. Iba din yung galawan. Sobrang opposite nga naman talaga kay Chis Escudero, Ang firewall. Kaya malaki ang posibilidad tamaan talaga si Chis, mapuruhan. Yung iba, halimbawa si Bryce Hernandez hindi naman nakipag-usap kay Jinggoy Estrada. Ganon din si Alcantara, hindi rin nakipag-usap kay Estrada. Pero itong si Chis Escudero direkta talaga. Kaya direkta rin ng tama. Okay. So yan mga kabunyog, mga kababayan. Maganda yung point ni Ronald. Panoorin niyo yung mas kumpleto naming talakayan yan kagabi, mga kabunyog. Panoorin niyo 'yon. Ipi-play ko mismo kaya wag kayong aalis. Grabe pala ang himutok nito ni Marcoleta. Parang itong si Marcoleta nabubuhay yata ito sa galit. Lagi na lang galit. Yan. Galit eh. Parang kasi yan binoboost ng mga DDS. 'Di ba? Kapag kayan talaga ipagpatuloy niya yan, baka mag-top 1 senator na naman yan. 'Di ba? Next election. Yan yung ginawa ni nila Bongo na magta-top 1 talaga sila or kahit mag-top, 'di ba? Kasi mas lalo silang ginaganahan kapag ewan ko kung nabubuhayan ba sila ng dugo. 'Di ba? Pero parang ginaganahan talaga sila. Parang lagi nilang galit ito, kabunyog music lover. Di real chua. Mamaya ipi-play ko sa inyo yung video. Grabe pala ang himutok niya diyan sa mga pagdinig ng Senado. Yung Senate Blue Ribbon Committee, magmula nung napalitan siya ni Lacson, parang wala na siyang na-appreciate kay Lacson. Tama. Salamat kabunyog Jerry Prestado sa pag-send ng donations Alam niyo po yung mga pinapadala yung donation. Tsaka mas lalo siya nagiging iyakin nung pinalitan siya sa Blue Ribbon talaga. Alam niyo yung giggle niya.
malaking tulong dahil sa rami ng activities. Lalo na ngayon, malapit na yung November 30. Plano sana namin, sabay-sabay na mga rally sa Bacolod, sa Negro, ay sa Cebu, sa Naga City, sa Bulacan, tapos sa Metro Manila, sabay-sabay sa November 30. Sana masuportahan nyo mga kabunyog, mga kababayan. Malaking gastusin namin. Anyway, balik ako dito sa dinidiscuss ko. Grabe ang himutok nito ni Marcoleta. Parang ano nito na puno ng galit ito Puno ng galit. Imagine niyo, hindi niya pala gusto yung ginagawa ni Lacson. Di ba? Tapos nakakuha siya ng katapat. 'Di ba? Tinapatan yung yung galit niya nung sa Abante News news anchor. Pag may bisita pag may resource person si Lacson sa Blue Ribbon. O halimbawa, nung nagsalita yung mag-asawang Diskaya. Nung magsalita si Bryce Hernandez at saka si Alcantara, may binasa silang sinumpaang salaysay. Si Bernardo, si dating DPWH Yusek Bernardo, yung kanyang sinumpaang salaysay ay binasa niya. Di ba ang ginagawa ni Boying Rimulya? Nandun din si Boying Rimulya kasi Secretary of Justice pa siya noon. Katabi niya yung nagsasalita si Bernardo, katabi niya, pagkatapos magsalita ni Bernardo at nagkaroon ng interpellation, parang nagtanong yung mga senador. Tapos na, ang ginagawa, nagpapaalam na si Rimulya, nagpapaalam na kay Senador Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon. Mr. Chairman, pwede bang isabay na namin to? Imbitahan na namin si Yusek Bernardo, si dating Yusek Bernardo, para makuna namin ng statement doon sa opisina ng DOJ para ma-verify yung kanyang mga sinabi sa kanyang sinumpaang salaysay. Tapos aalis na si Rimulya saka si Bernardo. Ibabalik hapon na. Galit doon pala. Galit pala sa ganun na arrangement itong si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, ano bang arrangement ng DOJ saka ng Senate Blue Ribbon? Ano bang arrangement? Alex X Short TV, salamat sa pag-send ng donation. Yan lang kasi yung nagbibigay talaga ng boses sa kanila. Well, siguro kung by rankings din yung mga senator ng DDS, yung mga talaga, yung mga ganyang level mode, siguro top 1 si Marcoleta, tapos second si Cayetano, Peter. Tapos sunod si Aimee, sobrang layo ni Aimee. Pero yeah, parang ganyan din yung level mode niya rin na inis mode siguro yung kay Aimee. Sige, si Aimee na ilagay natin sa pangatlo. Tapos si Bato. Tapos si Robin naman, payak-iyak lang naman yan, di ba? Tapos yeah, si Aimee, si Robin. Parang ganyan yung lineup nila, So since yung role ng top 1 na kay Marcoleta, wala talaga. Iinisin talaga kayo or maiinis talaga kayo kapag nagsasalita yan. Di ba? Kasi ako every time talaga na napapanood ko yung mga niya, medyo talaga yung gigil niya talaga di ba? Parang galit na galit sa mundo Galit pala siya sa ganun. Ayaw niya pala ng ganun. Ayaw niya ng ganun na kapag nag-appear na sa Senado, nanumpa sa kanyang mga salaysay, automatic, dinadala na ni Rimulya doon sa opisina ng DOJ noon. Secretary of Justice pa siya. Kinukunan na rin doon ng dagdag pa, parang supplemental na mga paliwanag sa kanyang mga sinabi. Actually, ang purpose ni Rimulya doon, para hindi ka na magbago ng statement mo. Para hindi ka na maturuan. Kasi ganito yan mga kabunyog Alam nyo, tiktik yan Okay, marami kang sinabi sa pagdinig sa Senado. Ang problema, pagkatapos nun, baka kukuntakin ka na ng mga binanggit mong pangalan. Halimbawa, si dating DPWH Yusek Bernardo. Sinong mga dinawit niya? Kaya nga naiintindihan ko din talaga si Bryce Hernandez, yung request niya na ayaw niya doon sa Senate. Kita niyo naman sobrang gigil yung mga senador doon. May pasabi-sabi pa na parang nakakabastos yan Parang inaano na wala namang mangyayari dito sa Senate. Hindi mo masasabi 'di ba? Kasi lahat talaga posible. Especially like that. Ikaw involved ka. Yan na lang yung last chance mo. 'Di ba? Ang malapitan yung tao na yan. Ngayon kung anong gagawin, something like that. 'Di ba? I-miss mo pa ba yung opportunity na yun? Hindi ko sinasabing mangyayari talaga yun, pero pwede or posibleng mangyari. Nalalapitan siya ng mga dinadawit sa kanya. Baka i-threat pa yun, takutin. 'Di ba? So parang ganyan lang yan. Binanggit niya si Chis Escudero, si Maynard Ngo, binanggit niya rin yung Yusek ng DepEd, si Ulaybar.
Binanggit niya rin si dating Senador Revilla. Binanggit niya si dating Senadora Binay. Marami siyang binanggit. Ngayon, nung nasa Senado siya, sinasabi niya yung ano yung gusto niyang sabihin. Under oath. Problema, baka paglabas niya, magbago siya ng statement kasi baka konti na siya ni Chis Escudero. Gagawa ng paraan si Chis na makontak siya. Bawiin mo naman yung mga sinabi mo. Kaya ang ginagawa ni Rimulya, Diba? agad-agad, pagkatapos doon sa Senado, hindi niya na binibitiwan. Binibitbit niya na, dinadala niya na sa Yun, binablackmail. Diba? Parang pinipigilan ba? Ako agree ako dyan sa ganyan, par. Kasi kung makikita nyo, yung mga witnesses talaga na bigla-biglang nagbabago yung mga statement, alams na. Or may possibility na inimpluwensyahan yan. Tinakot yan, kinausap yan, binigyan ng deals. Diba? Kaya every time talaga ako, sabi ko talaga kapag nanonood ako ng mga hearing, tapos ito yung sasabihin niya ngayon na ito, si Poncio Pilato yung nag-utos sa amin. Tapos mga ilang linggo, bigla na namang So, ayun, naputol yung video natin. Biglang nag-alarm si NDRMC, Ewan ko ba. Tuloy. Department of Justice para kung ano man yung mga sinabi mo sa Senado, i-ano mo doon sa Department of Justice, kunan ka ulit namin ng dagdag na pangapahayag. Kasi baka maano ka pa baka marimedyohan pa yung mga sinabi mo magbago ka ng statements mo. Yun yung yan yung ginagawa ni Rimulya. Yung pala ayaw ni Marcoleta noon. Ayaw ni Marcoleta ng gayon. Tsaka bakit siya yung masusunod? Sige, sabihin natin na may nga naman siya, possibility na may problema sa mga yung mga nakasanayan or whatsoever. Pero pag-usapan nila na mabuti or design nila para kung ano yung titimbang talaga. 'Di ba? Hindi yung parang, bakit binago tong part na to? Dapat maging open-minded ka rin, especially right now na yung mga involved is mga politician talaga, mga high-ranking official. Diba? Dapat ganyan yung mindset. Hindi yung parang, hindi pwede to. Parang yung sa mga diskaya lang ba, yung pera na ipapasauli. Diba? Na parang babanatan. Na, wala yan sa batas. Sige, wala yan sa batas. Diba? Given na yan. Pero ano ba naman at i-request natin, 'di ba, na baka naman sa uli niyo naman yung yung pera ng taong bayan. 'Di ba pwede 'yun? 'Di ba? Kasi kung ganyan lang din, parati ka lang mag-uupos titingnan ka talaga ng taong bayan na, parang may something dito 'Di ba? Galit pala si Marcoleta doon. Ipapanood ko sa inyo mamaya ang sinabi ni Marcoleta. Pero ang sabi kasi ni Marcoleta, hindi pala sabuatan. Nung arrangement ng Blue Ribbon at saka ng Department of Justice. Bakit parang ganun? Laging ganun ang nangyayari. Hindi ko maintindihan Sabi ni Marcoleta. Sabi ni John Paul, dapat yan kay Marcoleta expel na yan. Parang walang nakikita si Marcoleta na maganda sa nangyayari sa Blue Ribbon sa ilalim ni Lacson. Hi, Kabunyog Che Uwiso, Francis Butika Mujica, Max Medalla. Mga Kabunyog yung mga viewers ko at followers na nagsasabing, Tony, huwag ka nang mag-greet ng maraming mga viewers mo, nadi-distract yung discussion mo. Alam nyo, ito naman, pag-appreciate ko naman ito sa mga viewers ko at mga followers ko. Tama. Kasi sa tinagal-tagal ko naman na pagbablog at ang dami ko ng content na create, halos sa isang araw, ilang beses, hindi sila nagsasawa. Tama. Kumbaga ito naman yung pag-recognize ko sa mga avid na followers. Tama. Kaya pasensya na kayo. Hi, Romeo Pineda. Yung ungas daw si... Hi, Enrico Jela Conquilla, Samuel Anyon Nuevo Banzuela, kay Max Medalla, kay Pipagay Pural. Hindi ko nag-greet yung nauna-una si Henry Cortez Max Steel Gukayani, si Eugene Corpo, si Litavios, Alejandro Trans, kay Pons Baksa, Apolinario Ramirez. Sige na, i-play ko na. Parang yan ba, yung mga nagre-react siguro na mag-greet si Huwag yan ganyan, parang ang konti lang naman pasingit-singit lang ba, parang advertisement lang sa TV ba. Nalulungkot ng buhay niyo. Masyado kayong seryoso. Minsan kasi kapag masyado tayong seryoso or straight, diba, parang nakaka-drain din, gano'n. Diba, dapat may resting din. Wala lang. Ito na yung sinabi ni Marcoleta, ito yung sinabi ni Marcoleta. Alam mo kung bakit ko pinipilit ang Ramos? Hindi ko naman hindi ito nangyari yung panahon niya
Nagiging kami darating si Boying Remulla, Department of Justice, kukunin niya yung isang resource person dahil sa FBI, pagdating niya, yung supplemental affidavit. What is this? What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the DOJ? And then silang dalawa ni Senate President Soto, pupunta sa ICI, magkikipag-meeting doon, o tapos babalik sa. What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the ICI vis-a-vis the DOJ? Nagharoon na yung sa tinalupan. Which ako, para sa akin, okay yun dahil sabi ko, it's a good training ground. Pag gusto nyo pang umakyat to, maging judge, justice, at least naranasan nyo yung pinaka-grassroots ng law profession. Nag-aalala lang po ako baka mag-aalisan yung magagaling. Kaya nilalaban po namin ang karapatan ng mga senior na dapat sana kapantay ng sweldo ng mga counterpart namin sa prosecution. Kasi may demoralization po yung mga regional co. So ayan, hanggang dito na lang muna. So tapusin lang natin dito, no? I think ibang video na yan. So kaya na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So again, ang video nito is mula kay Viral Broadcast PH. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, par. Diba? Kita nyo naman yun. Medyo nakakatawa talaga yung part na yun. Na yun nga, parang itong si ano talaga, si Marcoleta, no? Parang ano na talaga, kinariro niya na talaga. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, baka dahil siya yung ano, nabigyan ng role or naatasan, di ba, na ikaw yung ano ha, parang spokesperson namin, parang ganyan ba? Kasi parang ikaw yung ano eh. Kasi syempre, Marcoleta, abogado, di ba? And then, ano talaga, bumabangga talaga. So parang siya yung nagiging mukha din talaga ng mga DDs, ano. Si Amy kasi hindi ubra yun eh. Si Amy naman, parang puro inis lang naman yung binibigay nun. Puro gumaganyan-ganyan lang sa mga hearing, di ba? Si Robin, wala, iyak ng iyak. Tapos, minsan, mali-mali pa yung ano, yung mga rebuttals niya, yung mga tanong niya, hindi tumutugma sa ano. Si Bato naman, medyo, wala lang, medyo funny ng konti si Bato. Si Cayetano, medyo ano siya, parang siya yung susunod kay Marcoleta, no? Pero yun nga, since ganyan yung role nila, wala talaga, magtatanong talaga yung mga yan. Especially kapag hindi pumapapuro sa kanila. Yun yan naman eh, kasi syempre yung sa mga diskaya, malaman-laman natin, marami palang connection, di ba? Especially yung mga senador, tatamaan yung mga flood control na yan, tatamaan yung mga senador sa grupo nila. Ewan ko kung ano, nagtutulungan ba yan sila? Di ba? May GC ba yung mga yan? Di ba na? Baka naman patulong. Ewan ko kung may mga ganyang senaryo, ano. Pero kung may ganyan, eh di na tayo magugulat kung bakit ganyan kung umano si Marcoleta, ano. But anyways, kayo ano masasabi niyo dito? Comment down below, tapos yung pag-usapan natin yun sa comment section. And then, yeah, that's it. Thank you so much for watching, guys. So, kayo ano masasabi niyo dito? Comment down below. Again, Viral Broadcast page, supportahan niyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre bago nyo iwan yung YouTube channel natin Pilipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So again, sa mga nasa Visayas, mag-ingat kayo, magdasal kayo. And then, yeah, well, nasa Visayas din naman ako right now. So, parang nakikipag-ano lang naman tayo dito. Galagala mode, ano. And then, yun, dadaanan tayo ng bagyo. As of now, medyo maano-ano na yung ulan. Hindi ko lang sure kung kailan ko ma-upload tong video to. Basta, I think after Bagyong Tino. Kasi parang i-reserve ko na tong video to, ano. So, sana okay ang lahat. And then, yeah, dasal-dasal lang. Sana walang brownout sa Cebu, par. Kasi kung brownout talaga, my goodness, ang saklap. Mas lalo tayong mababahain sa, ano, sa politics, ano. So anyways, that's it. Again, thank you so much for watching Viral Broadcast page Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.